po, lalo na kung GBT. And then what up mga bossing, no? So bumili po tayo ng second hand na JBT sa marketplace, then ikakabit po natin sa ating Honda Click, no? So second hand ko to nabili ng 3.5. Goods pa naman siya, yung tubo niya hindi pa naman gaano sunog. And chinek ko naman din yung loob ng ano niya, nilawang ko, goods pa naman yung fiber. Yan, so kabit natin to and sound check natin at tingnan natin yung magiging performance ng ating motor, no? So yun. Reset po tayo ng ECU once na magpalit po tayo ng pipe po, lalo na kung JBT, medyo mataba po ang tubo niyan. Pwede namang hindi na once na hindi kayo makakaranas ng backfire, ganun. Pero tayo reset na rin natin para sure, no? So makikita nyo yung dumi, no? So kukulinan natin to, yan yung data link natin, and then tanggalin po natin to. Yan. Then hahanapin nyo po yung brown and green. Ayan po yung brown and green, no? Brown and green. Ayan po, makikita nyo. Tsaka i-jump po natin yan. So kailangan lang natin ng paper clip na ganito pang i-jump natin. So ayan, makikita nyo naka-jump na po. So make sure nyo lang po na brown and green po yung na-jump nyo. Ayan. Ayan. Brown and green. Tapos saksak na natin yung susi natin. So full throttle po natin. Tapos may magbiblink yan ng mabilis. Then hold nyo lang po yung throttle nyo. Pag bumagal na po yung blink ng engine indicator natin, yun na po yung sure na naka-reset na po yung ECU natin. So try po natin. So ayan po, full throttle, mga 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos saka po natin yun. Yan, paka na lang po gagamitin ko. Yan, makikita nyo po yung indicator natin, bibilis po yan. Yan. Tapos pag bumagal na po, yan. Yan. Yan na po yung sure na naka-reset na po yung ECU natin. So release na po natin yung throttle. Then patay. And tanggalin na po natin to at ibalik sa dati. So ganun lang. Yan, nabalik na po natin. And idle po natin ng 10 minutes. Yan. Let's go. Ay, naka-side stand pa tayo. Ayan po yung sound check niya. Yan, ayan lang po natin idle ng 10 minutes po. So yan, ayan lang po natin mag-idle ng almost 10 minutes. Then pwede na po natin gamitin yan i-sound check sa labas. Let's go. So guys, testing na natin siya. Test ride na tayo mga bossing, test ride. So yun, test ride na rin natin. Tapos sound check. At papasok na rin po ako ng trabaho. Naka full po yung ano natin, yung adjustable. So try natin. Yan. Tignan natin kung magbaback to namaya. So na-reset natin yung ECU para sure lang, no? Okay, test ride na rin natin to.
Walang backton mga dre. So nakapanggilid tayo, no? Mabilis yung response niya. Kasi nakapanggilid tayo, tapos naka stock pipe tayo, parang medyo sakal. Hirap siyang marangkada. Ngayon goods naman na. Yan. So sa mga nagtatanong kung need pa ba mag-remap, nasa sa inyo naman po yun kung gusto nyo mag-remap. Awit! Nasa sa inyo na po yun kung gusto nyo mag-remap, no? Solid, solid. So sabi naman ng mga mekaniko na tinanungan ko, marami naman na daw silang na-encounter na nagpalit ng pipe, kahit anong pipe, apido, ganyan. Basta yung mga aftermarket na pipe, hindi naman na required daw i-remap. So yung one time yata yung naka-MT8 ako, tapos nagpa-reset ako. Tinatanong ko kung bakit i-reset. Yun, nagtatanong siya kung may possible ba daw na nagba-backfire, na walang arangkada, ganyan. Saka siya i-remap daw. Ay, saka siya i-reset ng ECU, sorry. Diba? Sa daming pipe na pinalit ko dito sa click ko, di ko pa naman na-encounter yung yung backfire and yung parang walang arangkada, parang hagok, ganon. So ayun nga, sa dami-dami ko ring mga kaibigan na tropa na nagpalit ng pipe, hindi naman na nila ni-remap yung mga motor nila. Opinion lang din nila at sabi-sabi din nila ng mga mekaniko na yun, pag nag-remap din naman, nonsense din kasi katagalan babaguhin kasi yung nyo yung program ng ECU nyo then sabi katagalan daw, babalik din naman din daw sa dati yun, babalik sa dating code. May possible din daw na masira yung ECU. Yun ang sabi. So ako, nagpalit ulit ako ng pipe kasi nakapanggilid na po ako. So naka-chopsuey ako na panggilid. Ang panggilid ko, so pag naglinis na ng panggilid ko, so i-review ko yon dito sa channel natin para makita nyo po yung chopsuey set ko. Mas maganda pag nakapanggilid ka tapos magpa-pipe ka. Ginawa ko lang naman sa akin, yun, dinay-AY na reset ECU ko lang naman siya. Ayan, walang backfire. So for observation pa tayo a week kung wala magiging problema yung motor natin, na kahit reset ECU lang yung ginawa ko. Ayan, ang ramdam ko hindi na siya masyado sakal compare sa stock pipe ko kasi nakapanggilid nga ako. Ayan, kung mapapansin nyo, ang responsive na ng motor natin, tignan nyo konting piga lang ayun, tuloy-tuloy siya. 60, 61, 62, 63, pero yan, konting piga lang yan, brad. Diba? So nasa kanya-kanya tayong opinion kung magre-remap kayo
magre-reset kayo ng TPS ECU, ganyan. Kasi sa inyo na mga bossing, kanya-kanyang paniniwala na lang yan. Basta sa akin, based sa experience ko, kahit di na mag-remap, so wala naman naging problema. So kung nakatulong ako sa inyo, and kung narinig nyo po yung sound check ng JBT, need pa ba i-reset yung ECU, kahit di na po mag-remap. So ayun, thank you for watching guys. So if nakapagbigay naman po ako ng idea sa inyo, nakapagbigay po ako ng counting tips, and kung okay nga pa si JBT, okay po siya sa stock, and pag nakapanggilid ka, okay naman po siya, no problem naman po yun. Then subscribe po kay my YouTube channel, and patuloy lang po sa pagsuporta sa mga motovlogging, and tayo naman din nagtatamayan dito, tayo lang naman din nagbibigay ng idea, opinion. So please like and share, subscribe na po sa aking YouTube channel, and have a nice day everyone. Bye, safe po, magandang tanghali.